Bungabon, Police in Action. At ngayon mga kaibigan, narito ang ating bagong-bagong Police in Action sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang ating pong maging guro ng palatuntunan, wala pong iba kundi ang pinakamahusay at pinakamasigasig na Chief of Police ng Bungabon Municipal Police Station, Police Major Johnny Boy R. Ikay. Sir, mapagpalang gabi. Kumusta na, sir? Magandang gabi po sa lahat at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, sir. Sir, kumusta sir ang Bungabon na MPS? Ang Bungabon MPS ay maayos naman. Lahat ng mga pulis ko ay maayos din. Ginagawa po ang kanilang mga trabaho, tungkulin para po sa ating bayan, mamamayan ng Bungabon. Ano sir ang pinagkakaabalahan ngayon ng Bungabon MPS? Unang-una po, sa katusan ng ating mayor, yung ano yan sa ordinance po, yung panghuli sa mga maingay na tambutso, kasi nakakabulaho po ito sa tuwing gabi at marami na po mga citizen natin, lalo na po yung mga senior citizens natin na nagreklamo dahil hindi sila nakakatulog. No, kaya kung nakakatulog man pagdating ng mga madaling araw kaya alanganing oras ay nagigising dahil sa maingay na tambutso. So yan po yung pinagtutunan natin ng pansin ngayon kasi marami pa po mga kabataan at mga ibang tao na ang iba naman na hindi taga rito pero pag dumadaan sa kalsada ay napakaingay dahil sa improvised na tambutso ng motor nila. Nako, marami sir tayong tinanggap na katanungan patungkol dyan. Sir, may record ba? Gaano nakarami ang inyong nahuhuli sa maingay na tambutso sa loob ng isang linggo o sa mga bawat araw? Ano sir ang record nyo dito? Sa kabuuan po, simula last year, 2025, meron na po tayong humigit kumulang 15 na mga nakumpiska na mga tambutso. Then, starting January 1, 2026, meron po tayong nakumpiska na mga 8. So, patuloy po yan dahil hindi pa po nawawala yung mga maingay na tambutso sa paligid. Sir, ano daw ang punishment sa mga mahuhuli na maingay ang tambutso? So, ang ginagawa po natin ay inisyuhan po natin sila ng ticket, ordinansa lang po, galing sa munisipyo. Tapos, dinadala natin ng motor dito sa station. Then, sinasabihan po namin sila na hindi nila makukuha yung kanilang motor hanggat hindi po nila naikabit ulit yung stock na motor, yung bagay na tambutso, yung original na tambutso. So, pag meron na po silang pamalit, sila po ang magtatanggal at magpapalit ng tambutso. Iiwan po nila yung improvised na tambutso at yung stock at ang motor ay mauwi naman po nila pag nabayaran na din po nila yung ticket ng munisipyo. Okay sir, first attempt yan sir. Paano daw sir kung second attempt? Ganun pa rin po ang ating gagawin. Hindi po kami magsasawa. Maging first, second attempt man yan, huhulihin pa rin namin sila. At yun pa rin ang aming gagawin. Siguro naman sa mahal ng improvised na tambutso, pag mahuli namin sila lagi, magsasawa na rin sila. Baka hindi na sila bibili ng tambutso pa. Kung minor de edad naman daw sir ang mahuli ninyo? Pag minor de edad po, since po hindi po natin sila pwedeng kasuhan, tinitikitan pa rin namin sila, kinukumpiska pa rin yung motor, at ang ginagawa namin ay yung mga magulang nila tatawagan namin, papuntahin dito para magpresenta ng mga papilis ng motor, tsaka magdala na rin ng driver's license kasi hindi namin pwedeng i-release hanggat wala silang driver's license. Then, yung stock din po ng tambutso at sila din naman palit. Then, yung mga minor po, sasabihan na lang namin ang mga magulang na next time, pakitignan na lang po yung mga anak nila at meron din po kasi tayong curfew na alas 10. So, marami pa rin pong pasaway ng mga minors. Pinagsasabihan na lang po natin yung kanilang mga magulang. Sir, may tanong dito sa minors na may tinatawag kayong teen center. Kayo din ba sir ang nagpapatupad ng paghuhuli, pagpuproseso para sila ay madala sa teen center? Katuwang po natin dyan ang LGU na pagpapatupad dyan. Kung may mamahuling minors, dyan po natin talaga nilalagay at sinasamahan po ng kanilang magulang para po madala na rin po yung mga kabataan at mapagsabihan na rin po sila ng kanilang mga magulang. Yan po ang ating.
Okay sir, may nagtatanong kasi raw last interview natin dito ay si yung dating COP na kaibigan natin. Kailan ka sir daw sir nag-take over dito sa Bungabon MPS as Chief of Police? Dumating po ako dito noong December 22, 2025. Hanggang ngayon po. Kumusta naman sir ang paglipat mo rito? Saan ka sir galing? Galing po ako sa NCR. At maganda naman ang experience ko dito sa paglipat ko. Mapayapa at tahimik ang bayan ng Bungabon. Okay sir. Sir, kumusta daw yung mga huli nyo naman sa mga illegal? Lahat ng klaseng illegal, droga, sa mga baril, sa mga sugal, sa mga pasaway. Pinaigting po natin ang paghuli ng ating yung mga may violation po sa paggamit ng bawal na gamot, illegal drugs, at sa mga baril po. Patuloy po rin tayong naghanap ng mga target, yung mga tao po na may mga tinatagong mga baril. At sa kasalukuyan, mayroon pa tayong mga nahuli. Recently lang po, may mga nahuli tayo na galing pa sa ibang lugar na nagbabagsak dito. So maganda pong balita yan sa Pero dito naman sa Bungabon, hindi naman malalaki yung mga target natin. Wala naman tayong high value individuals, mga state level individuals lang. Yung mga galing lang talaga sa ibang lugar ang pupunta dito at pero nahuli na rin po natin yung ngayon. Okay sir, balitang-balita na napakasipag ng Bungabon Municipal Police Station sa paghuli sa illegal na droga at halos maraming nahuli halos linggo-linggo at naging laman ng korte. Ano sir ang masasabi niyo rito? Talagang mukhang napakasipag daw ng inyong mga kapulisan. Talagang masipag po ating mga pulis sa Bungabon, mga intel mga tao po. At hindi kami titigil hanggat hindi po nahuli lahat ng mga gumagamit pa rin at nagbebenta ng bawal na gamot. Okay sir, may tinanggap tayong tanong marami raw sir na sasakyan na naka-impound sa PNP area ng Bungabon. Paano sir ang gagawin dito? Ito ba ay may pag-asa pang ma-release o ano ang plano ng ating pamahalaan? Depende pa po yan sa kaso na kinakasangkutan ng ating mga sakyan dyan. Kung ano po ang disposisyon ng ating korte, doon po tayo susunod. Okay, kung inabot sir ng 1 taon ang naka-impound na sasakyan, meron bang aksyon? Depende po sa sa pagtapos Sa korte pa rin. sa korte, yung sa kaso. Kung hanggang kailan matapos yung kaso. Okay sir, baka mayroon akong hindi na itanong kasi marami tayong dapat pong pag-usapan. Siguro ipaparto natin. No? Baka mayroon sir akong hindi na itanong na karapat dapat malaman ng ating mga kababayan, taga-subaybay. Nasa iyo sir ang pagkakataon ngayon sir. Okay po. Una-una sa lahat, magandang gabi po sa ating mga mamamayan ng Bungabon, lalo nga po sa ating butihing mayor, Ricardo Padilla sir. Ang gusto ko lang pong ipabatid sa ating mga mamayan na yun nga po, yung unang problema is yung sa sa ordinance natin sa Tambucho. Hinikayat ko po yung ating mga mamamayan, lalo na po yung ating mga LGU sa barangay, na pagsabihan po yung mga bata o yung mga tao na mayroong mga tambucho na maingay, warningan lang po sila. At kami po ay talagang uhulihin namin yun sila. Then, pangalawa po, dun sa ating mga tricycle drivers po na nagbabiyahe, iwasan lang po sana natin yung mga lagyan ng mga sidewalk natin na patungan natin ng obstruction sa mga nagtitinda din. Tsaka sa lahat po na mamayan ng Bungabon, maraming salamat po sa suporta sa police, sa Bungabon Municipal Police Station. Sa inyong pagtulungan po ay talagang naging masigasig din po kami sa aming trabaho. Lalo na po sa suporta at tulong ng ating butihing mayor, Ricardo Padilla. Okay, maraming salamat. Inyo pong napanood mga kaibigan ang isa na namang edisyon ng ating Police in Action Nueva Ecija sa Bungabon. Police in Action.
Atin po nakapanayam at nakapiling ang napakahusay natin pinagmamalaking kaibigan, Chief of Police, Police Major Johnny Boy R. Itkay. Thank you very much.